Magandang gabi po. Ang atin na pag-usapan, isa na naman corrupt. Corrupt na congressman. Sila ang gusto magpa-impeach kay Sara pero sobrang corrupt naman sila. Ano kaya ang tawag sa congressman na sobrang corrupt tapos ipapa-impeach si Sara na inaakusa na corrupt? Ito po si congressman, yung katumbas ng Blue Ribbon Committee ng Senado sa House of Representatives. Siya yung committee chairman. Yan yung Committee on Good Government. So yan po ang sobrang corrupt talaga itong si Dewel Chua na to. Bakit kasi nanalo pa ito? Dapat pinalalo sa District 3. Dapat di niya binuto to. O ito. Natin tirahin natin muna. Ipakpakita natin kung gaano siya kakorap. Ito naman po ay ayon kay Isko. Talagang sobra talaga. Sobra. Ang dami pang mga congressman na mga dyan, piling mga sila lang hari. So, pero bago ang lahat siguro mas maganda siguro na palabasin muna natin ang ating yung ating pagpakilala. Pagpakilala sa sarili. Ito. Sige, diretso na lang tayo. Mukhang hindi kumano. Marami na ba tayong audience? Walo palang audience natin. Si Dr. Edgar Nacion, no? Magandang gabi po. Ito po yung ating pag-usapan nito. Napaka-importante po talaga ito para sa ating bayan. Ito, ilabas ko muna. 2 beses ko ilulod ito. Okay. I-play natin si Isko Moreno. Binabanatan si Joel Chua. Tawagin Chihuahua. Grabe ito si Chihuahua. Magproyekto kung anong gagawin. Magpa-demolish. Walang demolition permit. Grabe. Ito. Siya ngayon. And I challenge him. Yan. Lumabas siya ngayon. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Ngayon nila imbestiga sa Quadcom ang sarili nila. Yan Pwede ba magpatayo na walang building permit? Pinatayo niya ang barangay hall sa barangay 313 sa Santa Cruz, Manila na walang building permit. Tapos gamit ang pera ng gobyerno. Ginagamit ang full-time purpose building, ginagawang barangay hall, nakatayo sa kalsada. Anong klase? Ulitin natin. Si Yorme, galit na. Lumabas siya ngayon. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Ngayon nila imbestiga sa Quadcom ang sarili nila. Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? Ayan kayo dyan na mga nagde-demolish ng mga sheriff. Dyan sa Immaculate, sa Barangay Kupang, Immaculate Conception na lugar.
Hindi pwede mag-demolish ang sheriff na walang permit, building demolition permit. Grabe kayo, akala niyo gano'n lang kasimple ha? Oh, okay. I-play natin ito. Buti naisipan ko nung buti na lang andiyan si Isko. Ito ang mga tanong ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso kay Manila 3rd District Representative Joel Chua. Kanina, ipinag-utos ni Manila City Mayor Dumagoso ang pagkakandado at pagkumpiska ng mga heavy equipment at iba pang mga kagamitan na pang-construction sa isang bakanteng lote sa Alvarez Street, corner Avenida Rizal sa Barangay 334, Zone 3. Ayon sa Manila LGU, dating covered court ang naturang lote na nagsisilbing satellite offices ng City Hall na nasa pangangalaga ng Public Recreations Bureau. Pero Naku, pinag-iba ni Chua ang gusali ng panggobyerno, pinag-iba niya. Naku, another case ito. legal itong giniba upang bigyang daan ang proyekto ni Congressman Joel Chua. Ayon kay Mayor Isko, hindi ito maitatanggi dahil mayroong pangalan ang kongresista sa proyekto. Ilan niya sa tinanggal sa lugar ang daycare center at mga opisina ng senior citizens. Naghihimutok si Mayor Isko dahil wala anyang permit mula sa lokal na pamahalaan ang proyekto. Naku, O ngayon, I challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. May babala naman ang alkalde hindi lamang kay Congressman Chua kundi maging sa iba pang mga kongresista na nagpapatayo ng mga proyekto sa lungsod na walang kaukulang permit. Kung hindi sila hihinto sa pang-aabuso nila sa kanilang kapangyarihan, papapanagutin ko sila. Hindi ako, wala akong, no hard close ako sa kanila. Sa totoo lang. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Nung araw, baka nagagawa nila, nabobola-bola nila yung mayor. Kinukunan na ng UNTV News and Rescue ng reaksyon si Congressman Chua hinggil sa insidente at inaantabayanan ang kanyang ibibigay na pahayag. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming okay. Ano bang, ang tanong ko lang, ano ba ang moralidad sa likod ng ginagawa ni Joel Chua? Kung congressman ka ba, kayang-kaya mo na magpatayo kahit anong building sa isang lungsod na hindi ka nang papaalam sa mayor? Hindi ka na ba kukuha ng building permit kung magpatayo ka ng isang barangay hall sa kalsada? Hindi ka na ba kukuha ng building permit kung ikaw ay sheriff na magdedemolish? Hindi ka ba pwede kukuha? Hindi ka ba dapat kumuha ng demolition permit kung magdedemolish ka? Ay nako. Kahit utos pa ng korte yan, ang korte ay hindi pwede lumampas sa kanyang kapangyarihan. At ang lahat, nasa batas yan, ang lahat ng demolition ay dapat mayroong demolition permit galing sa building official ng bawat lungsod o di kaya bayan o munisipyo. Kaya, yung si Sheriff Brian Ariola ng Sheriff ng Pasay City Regional Trial Court Branch 115, kumuha po muna kayo ng building permit sa city government ng Muntinlupa bago kayo mag-demolish dyan. At pag hindi mo ginawa yan, kakasuhan ka namin. So, for the first time in history, hindi pa po nangyayari na ang demolition ay ng mga korte ay kinakailangan kukuha ng demolition permit sa mga syudad o lungsod o bayan na kung saan sila magdedemolish. Gaya nito na nabuksan ang isipan ko nung nakita ko si Isko na galit kay Joel Chua na nagdemolish ng mga government offices na walang paalam. Ulitin ko nga, i-play ko nga ulit ito para namin mabuksan natin ang pintuan ng natin, ang isipan natin kung anong isyong ito.
Akalain mo covered court yan, ginagamit ng city government ng Manila na opisina, tapos gigibain niya? Anong klase? Nako, opisina ng Senior Citizens Affairs Office at saka daycare center, giniba niya? Grabe tong congressman na to. Hoy! Joel Chua! Ilista ko ito, magsasampa ko. Napuno na ako, magsampa na ako ng kasong disbarment laban sa iyo. Kaya kayo dyan, ang mga sheriff, for the first time in history, ita-challenge ko yung sheriff na gustong gigiba ng mga bahay dyan sa Immaculate Conception, sa Muntinlupa, sa Kupang. Sige, subukan mo. Kakasuhan kita ng demolition without asking for demolition permit. Okay. So, yun lang po ang ating masasabi dito. Ang nangyari, yung Quadcom na nag-imbista ng tiwali, ay tiwali, sobrang tiwali pa. Ito si Joel Chua, hindi pala Quadcom, kundi Committee on Good Government. So, magandang umaga magandang gabi pala kay Kabsat Romel Bengson sa Tarlac, kababayan ni Senator Marcolita na isang pinakasikat na senador ngayon. Pastor Rodi Rabi, Sir Charlie Mujico, good evening po. O yan lang muna. Tapos babalik ako in 5 minutes. Babalik ako, mag-vlog naman tayo ibang topic na naman po.